I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe. It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW. Meron akong upload videos updates. Ewan ko sa inyo mga kababayan. Ano ba ang magiging reaksyon nyo dito sa sinasabi ni Bongo na akala mo mas mataas sa Pangulo? Hindi kayo naloka. At ganun din yung sinabi ni Sal Panilo. Niya dito sabi courtesy po ng Bulgar. Inimik ni Senator-elect Bongo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Bongbong Marcos Jr. na iuwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung talagang ininteresado siyang makipagkasundo sa pamilya Duterte. Ako guys, magbibigay ako ng react. Kung gusto niyo pang reconciliation, publican niyo muna si Tatay Digong kasi siya naman po ang dapat kausapin sa Adnigo sa isang panayam. Noong Lunes, Mayo 19, sinabi ng Pangulo na kanyang unang episode sa BBM Podcast na bukas siya sa pag-aayos ng ugnayan sa pamilya Duterte at ipaliwanag sa marami na raw itong kaaway at nais na lamang niya ng kaibigan. Magugunitang nagpahayag din ng kanyang opinion si Senator-elect De La Rosa hinggil sa usaping anya kailangan ng Pangulo ang extreme sincerity at hindi pahapyaw pa. Di tulad mo bato. Ano ka? Kung fake kang pagkatao mo, hindi ka sincero sa bayan. Kasi yung pagkapanalo mo, didikit mo sa mga Duterte, kay Digong. Para rin kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panilo, na kung gustong nila ng reconciliation, dapat munang ibalik sa dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Alam nyo kung makaasta itong mga ito, ang akala mo talaga, sila ang Pangulo. What if, or how much more pag sila ang nakaupo sa Malacanang na naman, 'di ba? Pag si Sara Duterte makaupo sa Malacanang, di kawawa ang mamayang Pilipino. Parang mga tuta na lang. Alam na natin ang history ng mga Duterte. Brutal ang war on drugs ni Digong, ang daming namatay kung bakit nasa dahek siya, 'di ba? Against humanity. Human violation. Ayan, Senator Go, sa pagkikibarkonsan ni PBM sa mga Duterte, pabalikin muna sa Tatay Digong. Grabe. Ako guys, magre-react ako. Lahat tayo may sariling reaksyon. Alam mo, Senator Bongo, kung umasta ka, ang akala mo ikaw ang Pangulo. Anong palagay mo kay PBBM? Susundin ka? Isa ka lang senador? Excuse me. Di ba? Alam nyo, yung sinabi kasi ng Pangulong Marcos Jr., tinanong siya, mga kababayan, di ba? Anong sabi ng Pangulo? Opo, willing siya makipag-usap. Bakit hindi? Kahit sinong tao, sinong may galit sa kanya, pwede siyang makipag-usap anytime, anywhere, everywhere. Kasi ang Pangulo guys, hindi pala away. Ayaw niya ng gulo. Gusto niya tahimik, trabaho na lang para sa mamamayang Pilipino. Ibig sabihin nun, mga bes, hindi si PBBM ang pumunta sa harapan ng mga Duterte para magnaknak sa door nila para humingi ng reconciliation, na magbati tayo, ganon. Or sa harapan ni Sara, sadyain niya sa opisina niya o sa bahay niya para makikitungo. Anong palagay niyo sa Pangulo? Gagawin niya yun? Hindi. Oy, Senator Bongo, intindihan mo kung ano ibig sabihin ng Pangulo. Willing daw ang Pangulo makipag-reconciliation sa mga Duterte or sino man. 'Di ba? Ang sabi ng Pangulo, opo. Bakit hindi? Para sa ikatatahimik ng bansang ito, tingnan nyo kababaan ng loob ng Pangulo. Yan ang totoong leader. Pero yung ibig nyo sabihin, siya mismo ang pupunta para manikluhod, yun ang gusto nyong gawin niya. Oy, hindi nyo kilala ang Pangulong Marcos Jr. Hindi niya gagawin yan. Kunyang sa interview niya nga, sabi ni sabi ng isang journalist, yung isang reporter, willing daw siyang humingi ng kapatawaran sa mga Aquino. Alam niyo kung ano sabi ng Pangulo? Bakit ako hihingi ng patawad?
What is all about? Di ba? Oh, anong kasalanan ng mga Marcoses? Sa mga taong kumakalaban sa pamilya niya before, bakit siya hingi ng patawad? Para ano? Never at never gagawin ni Pangulong Marcos Jr. yon. Yan po ay interview niya kay Jessica Soho. Nung that time na yon, mga kababayan, never hihingi ang Pangulo ng kapatawaran. Para ano? Silang inargabyado ng mga dating administrasyon, tapos sabi ng isang journalist, handa siya humingi ng kapatawaran, humingi siya ng patawad. Hindi gagawin ng Pangulo dahil wala silang kasalanan. Ngayon, ang sabihin nyo, nananawagan ka, utusan mo ang Pangulo, mag-urge ka, para ano, at sino ka? Excuse me, kayo to ng unang naninira sa kanya, binabalahura nyo, binastos nyo, dahil sa maisugralin nyo. Si Digong, 2021 pa, sinisira ng Pangulo, tawag sa kanya adik, pero gawain ni Digong pala yun, adik siya. Matapos yung sirain, ang Pangulo, binabalahura nyo, ginugulo nyo hanggang ngayon ang kanyang administration, tapos sasabihin mo, urge, para kung gusto makipag-usap sa mga Duterte, pauwi ng dating Pangulong Digong, para ano? Hindi gagawin ng Pangulo yon. Excuse me. Hindi niya gagawin yun. Batas is batas. Nagkasala si Digong. Mr. Go. Marami siyang pinatay sa pamamagitan ng pag-uutos kay Mr. Las Cañas at saka kay Mr. Bato. Hindi niya gagawin yun. Nasa ICC na nakakulong yung puon mo. Hindi gagawin ng Pangulo na mas kakatigan ang mga na biktima ng EJK, hustisya para sa kanila. Guys, nagre-react lang ako dahil hindi ko gusto yung sinasabi tong mga garapata na ito. Lalo na yan si Panilo. At sino kayo? Sino kayo? Senator De La Rosa? At sino ka? Intindi nyo mabuti kung anong sinabi ng Pangulo. Hindi ibig sabihin yon, opo, willing siya makipag-reconcile, why not? Para sa ikakatimik ng bansa. Pero hindi ibig sabihin yan, kung makipag-usap kayo sa kanya, bati na kayo, di ba? Ay paboran kayo sa mga issue ninyo. Malabo pa mangyari yan. Sinabi ng Pangulo, kahit kaibigan niya pa yan, pag nagkasala, batas ang dapat sundin. Makulong ang dapat makulong. Parusahan ang dapat parusahan. Nakikita nyo, mga kababayan, Republic of the Philippines, mas kinatigan ni Pangulong Marcos Jr. ang nabiktima ng mga EJK, yung mga namatay na walang kasalanan, yung mga siniwalat ni Mr. Las Cañas, lalo na yung buntis na pinatay, itinapon ng bangkay doon sa laod, sa may aquari na sinasabi niya. Yan lahat yan, kabayaran sa mga ginagawa niyang kasalanan, kaya nakulong sa dahek si Digong. Anong palagay niyo? Ang lakas loob nyo magsalita ng ganyan. At sino naman kayo? Ay sus, sorry to say, Senator Bongo, may pagkayabang ka, as in, para nakakuha ka lang ng buto na 27 million. Sa tingin mo kaya lahat yun Duterte? Excuse me, no? Yung mga hindi Duterte, binuto ka dahil dyan sa malasakit center mo. Pundo naman ang bayan yan, eh. Ay sus, anong nagawa mo sa bayan? Yan lang ang nagawa mo. Kung sa Ligasiya, wala ka sa kalahati ng mga Marcoses, sa pamumuno, sa level ng pamumuno, wala ka sa dulo ng kuko ni Pangulong Marcos Jr. So, tae. Di ba? Ako guys, naiinis lang ako na parang ang dating parang nagmamakaawa ang Pangulo, parang ganun. Excuse me, intindi nyo yung sinabi niya, no? Ay sus, ito pa. Yung sinabi nitong mga to, yung reconciliation na palabas nila, parang ang dating nagmamakaawa ang Pangulo. Parang ang dating sa akin ganun, no? Ewan ko lang sa inyo guys kung anong mga interpretation na yung sa sinabi ng Pangulo. Basta ang tanong sa kanya, willing ba siya makipag-reconciliation sa mga Duterte? Sabi niya, opo, why not, 'di ba? Para ikatahimik ng bansa. Pero hindi ibig sabihin na
mismo ang Pangulo na pumunta sa mga Duterte para humingi ng makipagbati. Hindi niya gagawin yun. Mark my word. No. Hindi ganun ang Pangulo. Kahit paano, masasabi rin natin may pride yan. Di ba? Dahil kahit sabihin mo very humble, down to earth ang Pangulo, pero sa kabila ng lahat, bakit siya unang makipagbati, 'di ba? Bakit siya maunang makipagbati? Siya ba ang nang-aaway? Siya ba ang umalipasta sa mga kalaban niya? Hindi. Mga Duterte ang unang nang-away, binabalahura. 'Di ba? I-assassinate pa nga ni Sara Duterte 'yun eh. Nag-hire siya ng gun for hire, 'di ba? Para patayin ang Pangulo. Tapos sabihin mo, si Pangulo ang unang makipagbati. Excuse me. Alam niyo, tumigil-tigil nga kayo sa mga kahibangan ninyo. Feeling kayo, assuming kayo masyado sa mga katungkulan nyo ngayon. Parang ang dating sa akin, nangyayabang nyo na. Di ba guys? Ako nagre-react ako base doon sa aking mga napapansin or nakikita. Walang kukontra. Di ba? Ito pa ha. If ever nagagawin ng Pangulo yan, ito sabi ni Atty. Colmenares, basahin ko sa inyo. For your information, Senator Bongo, wag kang umasta akala mo kung sino ka. Hindi ka Pangulo, senador ka lang. So dahil dito guys, ito basahin ko yung sinabi ni dating Representative Colmenares. Ito, ni Atty. Colmenares, mga Duterte lalakas sa pakikipag-ayos ni PBBM. Sabi ng bayan muna. Alam mo, may punto rin ito eh. Basahin po natin. Sabi dito, nagbabala si dating bayan muna, Representative Nery Colmenares na muling lalakas ang mga Duterte sa pakikipag-ayos sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Colmenares na hindi rin malayo na may plano ang mga Duterte na burahin ang mga Marcos sa 2028 na maaaring magawa kapag muli itong lumalakas. Di medyo may katotohanan din yung analisa ko, mga kababayan. Di ba? Hindi malayo yung analisa ko tungkol diyan sa sinabi ni Atty. Colmenares. Sabi ko sa inyo Sabi ko, pag si Sara ang makaupo sa ibig sabihin, pag si Sara tatakbo sa pagkapangulo 2028, for sure yan. Hindi naman actually tatakbo for the Filipino people tatakbo yan para gaganti. 'Di ba? Medyo talaga very similar sa sinasabi ni Atty. Colmenares. If Marcos Jr. continue to turn a blind eye to the need for accountability, he risk emboldening the Duterte further. This could very well be the signal they are waiting for to consolidate power and politically eliminate the Marcos says come 2028. That would not just be a political contest. It could turn into a bloodbath, babala ni Colmenares. Ako naman, mga kababayan, hindi po mangyari yan. Because the Filipino peoples are already know what's the Duterte did to our country in the past. During the Duterte administration, we all see guys, we all witness. Di ba? Anong nangyari? Brutal ang war on drugs. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Kung napanood nyo yung interview ni Mr. Las Cañas, guys, tutulo ang luha nyo, lalo ni doon sa buntis na pinatay. Nagdadalawang tao. Grabe. Natulong luha ko doon Grabe yung ginawa ni dating Pangulong Digong. Bagamat hindi siya sa kamay niya, pero sa utos niya, siya ang mastermind actually. You know? Tuloy, nauna rito sinabi ni Marcos na handa itong makipag-ayos kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang pamilya. Medyo may pagkamali din, guys, no? Ang mga pagkakaintindi. Ang sabi kasi ni Tunying, are you willing to reconcile of the Duterte family? Ay sabi ng Pangulo, opo, why not, 'di ba? Pero hindi galing kay Pangulo, ibig sabihin, hindi sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Na willing ako na magkipag-usap sa kanila. Pupunta ako sa bahay nila para makipag-usap, makipag-ayos. No, hindi ganun ang sinabi ng Pangulo. Si Tunying ang nagtanong.
Hindi galing kay Pangulong Marcos Jr., sinagot niya lang. Alam nyo naman ang Pangulo, mababa ang kalooban nun. If anyone, di ba guys, or sino mang malaking tao, or kilalang pamilya, na willing makipag-usap sa Pangulo, why not? He is very open hand yung ginagawa niya. Na why not, 'di ba? Para sa kapakanan ng taong bayan, why not? Bakit hindi? 'Yun ang ibig niya sabihin. Pero yung sabihin mo na mismo galing sa Pangulo, hindi niya po sinabi 'yun. Kung hindi pa siya tinanong ni Katunying, hindi niya sasagutin ng ganun, 'di ba? Pero siyempre kahit sinong leader bilang ama ng bayan, para sa katahimikan, diyan mo makikita ang totoong isang leader, 'di ba? 'Yun medyo mali kasi. No? Yun ang pagkakaintindi ko, guys. Hindi po gagawin ng Pangulo yun. Kakatok sa pintuan nila para makikipag-usap. No? Ang ibig niya sabihin, yes, he's willing to, guys, makipag-usap. Why not? 'Di ba? Sa lahat. Sabi po dito, guys, iginito Colmenares na ang hustisya ang dapat nabigyang prioridad ni Marcos at hindi ang electoral consideration. Oo naman, sir. Attorney Colmenares, no worries about our president, BBM. Alam niya kung ano po ang tama't mali. Sir, if ever makipag-usap ang mga Duterte sa kanya, he is very open naman. Pero it doesn't mean kung makipag-usap ang mga Duterte sa Pangulo. Bakit guys nasabi ko makipag-usap ang mga Duterte? Dahil nagpahayag ang Pangulo. Because naman wala namang kasalanan ng Pangulo, hindi naman siya ang unang nakipagsiraan. Ang mga Duterte ang unang naninira. Alalahanin niyo naman yun. Hello. 'Di ba? Alam niyo, Sir Colmenares, if ever makipag-usap ang mga Duterte, hindi ibig sabihin ay paboran ni Pangulong Marcos Jr. ang mga isyu nila. Mali po kayo, attorney. Mali po kayo. Malaking pagkakamali. Yes, may puntos kayo doon sa sinabi nyo. There's a possible gaganti ang mga Duterte on 2028 election. If Sara Duterte run for president. Possible po 'yan. Yes, may puntos kayo. Pero yung sinasabi nyo na nagwo-worried kayo, I trust the president 101% or 1000%. Hindi niya gagawin po 'yon. Dahil ang Pangulo, sumusunod po sa batas yan. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Ang hustisya at ang pananagutan na hindi dapat sinasakripisyo para lamang sa katahimikan ng politika, sabi ng dating sulon. Without justice, there can be no genuine peace. In fact, kahit lumuhod si President Marcos sa mga Duterte, hindi niya rin masisiguro na maipanalo niya ang kandidato niya sa pagka-presidente sa 2028. Dagdag nito. Nanawagan din si Colmenares na dapat itulak ng administrasyon ang impeachment at iba pang kaso laban sa mga Duterte. Sir, hindi yata kayo nakikinig. Sir, Attorney Colmenares, di ba sabi niya, he doesn't care at all. Wala na siyang pakialam doon. Kasi separate powers ang Congress at ang Senado. Trabaho po nila yun. Walang pakialam ang gobyerno dyan. Di ba? Kaya, ang Pangulo, hindi po siya nagsasabi na yes, against or ituloy. Basta ang sagot ng Pangulo, nasa House na yung kumbaga, trabaho na po ng Senador at ang House, ang Senado at ang House, sila na pong bahala. Out na po ang gobyerno doon. Tama naman ang Pangulo, di ba, mga kababayan? Kung hindi harapin ni Pangulong Marcos Jr. ang isyong ito at buong tapang, hindi lang siya matatawag bilang isang mahinang leader, kundi maituturong na rin siyang kasabuatang pagsasantabi ng ustisya para sa kapakinabangan ng ilang kapangyarihan. Ay, inuhusgahan nyo na ang Pangulo. Hindi nyo ba nakikita ang galaw niya? Do you think, kung hindi si PBBM ang nakaupo, maabsulto kaya si dating Senator Lelio de Lima? May reopen kaya ang kaso niya? Of course not. Diba? Pero ang hustisya sa bansang ito, very fair sa lahat. Tandaan nyo po yan. Maganda po ang batas ngayon, umiiral. Why? Nasabi ko po yan. Example na lang po natin. Arnie Tibes, hinuli. Nakakulong sa Timor Leste. Alice Go, hinuli through Interpol.
nakakulong ngayon sa Pilipinas. Kibuloy. You see guys? Yan ba ang yan ba ang batas na sinasabi nyo na walang epekto sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Excuse me. 'Di ba? Very fair ang batas ngayon. Sa lahat, walang sinisino-sino. Because ganun si Pangulong Marcos Jr. 'di ba? Batas ang lagi niyang sinusunod. Yan ang hirap sa inyo, sir. Nanawagan din si Colmenares sa mga Pilipino na mananatiling maging mamaptyag at igiit ang pagkakaroon ng pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno na mayroong maling ginawa. Ano man ang political affiliation ng mga ito, justice is non-negotiable and the Filipino people observe to less. Dagdag pa ni Colmenares. Yes, okay naman po yan, sir. May punto po kayo doon. Pero yung sinasabi mo, medyo nag-alala kayo about sa mga willing ang Pangulo willing ang Pangulo makipag-usap sa mga Duterte. Walang problema doon, sir, kahit sino, kahit si Cory Aquino or si Chris Aquino, very open ang Pangulo sa lahat, sa katahimikan. Because ang Pangulo nagbabasa po ng Biblia. Pero it doesn't mean paboran niya yung mga issue ng mga Duterte. Doon po kayo nagkakamali. Trust me. 101%. Trust me. Never at never. Di ba? Ang Pangulo handa sa magpatawad. Pero yung sabihin mo, ang Pangulo pupunta sa pintuan ng mga Duterte para humingi ng ang tawag dito? Para makipag-kasundo. Hindi niya gagawin yan. Ay nako, mga bes. Sa totoo lang. So yun mga kababayan, ang aking very hyper reaction. Sabay gano'n sa inyo. So thank you for watching. Ako, nag-react lang ako base sa aking nakikita o sa aking, sa aking thinking, opinion, everything. Para sa akin, si PBBM, tahimik pero mapanganib ang galaw. Sabi ko, ang Pangulo, tahimik pero mapanganib ang galaw. Hindi nyo alam ang kanyang nasa isip. Matalino ang Pangulo, kaya we should trust him. Siya ang Pangulo ng bansa. Base sa mga experience niya, since pa, sa panahon ng ama niya, he learned a lot of lesson from the past, guys. So, I know, ang Pangulo, yung galaw niya, very smooth, very organized. Ayaw niya makapanakit ng tao. Very humble, down to earth. Kaya pinagpala siya ng Panginoon. Ang mga Marcoses, hindi pala away. Hindi mapanira sa kapwa. Sila'y makadiyos, makatao. May malasakit, mapagmahal sa kapwa, matulungin. Higit sa lahat. To God be all the glory, guys, because mayroon tayong Pangulo na mabait sa lahat. Yun mga kababayan ang pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye. Nababuhos and God bless Philippines.